So, yung emergency fund, ito yung ipon mo, pera mo, huwag mong galawin para sa ibang bagay. For emergency lang. Kunwari, kung sakali mawalan ka ng trabaho, magsara ang yung negosyo, or nagkasakit ka, hindi ka na pwede magtrabaho, meron kang madurukot, meron kang magagamit na pera for your expenses. Kasi kung wala kang emergency fund, wala kang trabaho, wala kang source of income, saan ka ngayon kukuha ng pangbayad sa iyong expenses? Manghihiram ka na, alam naman natin, mga 90% sa nagpapahiram may tubo. At ito, mabuti kung may magpahiram sa'yo. Pag alam ng tao na wala kang work, hindi ka makapagtrabaho dahil may sakit ka, sa tingin mo may magpapahiram sa'yo. Hello mga kaibigan, magandang araw sa ating lahat. Ito na naman ang inyong life coach at ka-negosyo partner, Ate JB. So kaibigan, napakaganda ng ating topic ngayon, kaya sana panoorin nyo po hanggang dulo yung ating video. So hindi lang ito tungkol sa sari-sari store. No? Kahit ano pang negosyo meron ka o kahit wala kang negosyo, no? Dapat panoorin mo, pakinggan mo ng mabuti yung ating video dahil makakatulong po ito sa ating lahat, kaibigan. Dahil lahat naman tayo, kung hindi tayo kukunin ng maaga ni Lord, ay pupunta tayo sa ating pagtanda. Kailangan po natin ito. Naisipan ko po na gawan ito ng video dahil isa sa ating mga avid, no, na taga-subaybay. Ayan, so sa ating matalik na kaibigan, kapatid sa YT World, nagtanong po, nag-comment sa aking last video, no? Ayan, tungkol sa ating negosyo. Ayan, so nag-comment si ma'am. Shout out, magandang umaga po sa inyo, ma'am SFNNY 5135. Magandang umaga po ma'am, salamat sa inyong katanungan. Mga kaibigan, ito po ang katanungan ng ating kapatid, no? Paano nyo pinaghahandaan ang future sa iyong pagtanda? Kasi yung mga employees, may pension sila monthly sa kanilang pagtanda. May health insurance ba kayo? Pension fund? Dapat ang mga may-ari ng small businesses may emergency fund. Maganda, talakayin yan para makatulong sa lahat. Ma'am, napakaganda po ng inyong katanungan. Marami po ang dapat makakaalam nito. Halos dapat lahat tayo makakaalam nito, no? Maganda talaga na paghandaan natin yung ating future. Yung iba sasabihin, bakit tayo maghanda? Hindi naman natin alam kung saan, no? Baka bukas wala na tayo. Pero, kaibigan, be positive, no? Yan, maghanda tayo for the future. Hindi lang para sa atin, no? Para rin sa ating mga anak, o diba, sa ating pamilya. So, ngayon, paano ba natin dapat paghandaan? Kaibigan, unahin natin yung insurance, napakahalaga. As of now, wala ako nitong tinatawag na insurance. Pero nakita ko sa vlog ni kapatid sis Rose and Dave channel, malaking tulong ang insurance. Nung si Kuya Dave ay nagkasakit, nagamit talaga ang kanilang insurance. Kaya maganda talaga, kaibigan, na ma-insurance po tayo. Ako, plan ko po noon na magkaroon ng insurance, especially health insurance. Pero kasi nga nung nagkasakit ako, maraming beses ako na-admit, kaibigan. And ito talaga na-notice ko, walang bayad, no? So, pero hindi ko naman sinasabi na sundin nyo si Ate GB na wag na lang rin kayong mag-health insurance. Mahalaga pa rin po. Pero ako kasi, sa ilang beses na akong napunta sa hospital, walang bayad. Dito sa Talisay City, walang bayad. Pati laboratory. Lalo na sa pinakamalaking hospital dito sa Cebu. Free lahat. Doktor, laboratory. yung lang, ang hindi free. Free nga yung gamot. Pero kung walang stock sa hospital, ay talagang bibili ka ng gamot. Kaya yung plan ko noon na kumuha ng health insurance, hindi na natuloy. Kasi libre naman kasi talaga, no? Kahit pa abutin ng milyon yung bill mo sa hospital, libre po. Hindi ko lang alam sa inyo, dito sa amin sa Talisay City, sa Cebu, libre po. Pero kaibigan, kung kaya mo namang kumuha ng health insurance, ay maganda po ito. Kasi itong libre sa public hospitals po. Ang alam naman natin, pag sa public hospital, matagal ka ma-entertain ng mga doktor. No, mas maganda pa rin sa private. Ako rin na-landing ako noon, napunta ako doon sa private hospital. Maganda talaga sa private, kaibigan, kasi nga unahin ka talaga ng doktor, no, pag maka-down payment ka. Kaya maganda pa rin po ang magkaroon ng health insurance. Pero kung hindi mo naman kaya, ay okay lang, may mga public hospital. Pero again, kaibigan, kung kaya mo, dapat magkaroon ka po ng health insurance. Ayan. Dati yung ko rin,
yung asawa ko, yung husband ko, meron siyang memorial plan. O, di ba? Pag wala na tayo sa mundo, hindi na mo problema yung ating family. Pag may memorial plan ka, pero natigil rin po ito kasi ginamit ng aking father-in-law. Ngayon, wala na kaming memorial plan. At ito, kaibigan, no? Ito talaga pag-usapan natin, pinaka-importante slot. Meron nga pala kaming SSS. Ayun, may monthly tayo na pensyon sa SSS, kaibigan. Lalo na kung bata ka pa, oy, mag-SSS ka na. SSS, Social Security System. Maganda ito, kaibigan, may monthly pension ka. No? At kami, hindi kami kumukuha ng yung monthly pension. Buo sa amin, tinanong kasi kami noon ng SSS, kasi 60 plus 60 na po yung asawa ko, kung kuhanin ba namin buo, bali isang taon kalahati yung kanyang pension or buwan-buwan. So isang taon kalahati kinuha namin. So malaki talaga at pinuhunan sa negosyo. Pwede rin yun, kaibigan. At ngayon dadako na tayo sa pinaka-importante sa lahat. Ito talaga pinaka-importante. Ang tinanong ni ma'am para sa akin, pinaka-importante rin ito. Dapat ang mga may-ari ng small business may emergency fund. Maganda talakayin niyan para makatulong sa ating lahat. Kaibigan, emergency fund. Siguro marami sa inyo dyan ang alam na narinig na itong emergency fund. Ano ba itong emergency fund, kaibigan? Talakayin natin. At sana kaibigan, makinig po kayo ng mabuti dahil napaka-importante ng emergency fund. At kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman mag-subscribe ka na kay Ate GB and din pakihit na notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko. Hiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. And sana kaibigan, pakishare na rin no, para mas marami pating matulungan. Ang kaibigan, please don't skip the ads. Malaking tulong ito sa akin ng aking family. Ngayon kaibigan, talakay na natin kung ano ba ang emergency fund at bakit importante na magkaroon tayo nito. Ngayon kaibigan, pag-usapan na natin ang tungkol sa emergency fund. Dapat kaibigan, hindi lang sa dahil may sari-sari store ka, may negosyo ka, kahit iba ang source of income mo, dapat may emergency fund ka talaga. Tama po ang sinabi ni ma'am, mahalaga po natalakayin natin ito. So, first and foremost, para maintindihan natin no, kung bakit, basta man ang pagkabisaya ko, sorry po. Taga si po kasi si Ate GB, no? So, first and foremost, kaibigan, para malaman natin no, kung bakit kailangan natin magkaroon ng emergency fund, pag-usapan po na natin, ano ba ang emergency fund? Ang emergency fund, kaibigan, ito yung savings natin, ipon natin, na good for minimum 3 months or 6 months mahigit. Ano bang ibig sabihin ni Ate GB? So, kailangan ang emergency fund kung sakali, kasi kaya nga tinatawag na emergency, nawalan ka ng trabaho, nag-close ang kumpanya mo, nagkasakit ka, hindi ka na makatrabaho, nalugi ang yung negosyo, magsara ang yung negosyo, ngayon wala ka ng source of income. Saan ka kukuha ng mga bayad for your expenses? So, dito na pumapasok yung emergency fund. Ito yung savings natin, again, good for 3 months, minimum 6 months or mahigit. So, kunwari kaibigan, yung expenses mo kaibigan sa isang buwan. Kunwari, yung sahod mo, for example, 20,000, isang buwan, 20,000 yung sahod mo. Yung expenses mo, pambayad sa ilaw, sa tubig, pamasahe, pagkain, siguro, umaabot ng 10,000 pesos. No? So, sa isang buwan, meron kang dapat emergency fund na 10,000. Kasi, alam mo na yung mga bayarin sa ilaw, kuryente, pagkain, at iba pang bayarin, umaabot sa isang buwan. Alam mo na kasi, no? Umaabot ng, alam natin kung magkano natin expenses every month, is, of course, obviously. So, kung 10,000 ang ating expenses, mga bayarin sa isang buwan, dapat may emergency fund tayo na 30,000. Kasi, 10,000 ang expenses natin isang buwan. So, dapat meron tayong 10, 20, 30. Good for 3 months na expenses. At maganda kung 6 months. Meron tayong 60,000. O babaan na lang natin. For example, ang ating sahod ay 10,000 lang isang buwan. Tapos yung expenses natin, mga bayarin, 5,000 kada buwan, every month. No. So kung 5,000 ang expenses mo sa isang buwan, so dapat meron kang 15,000 na savings. So every month, nagsisave ka ng 5,000. No? 5,000 every month. Kung sa 6 months, so 5 times 6, 30,000. So yung emergency fund, ito yung ipon mo
pera mo, wag mong galawin para sa ibang bagay. For emergency lang. Kunwari, kung sakali mawalan ka ng trabaho, magsara ang iyong negosyo or nagkasakit ka, hindi ka na pwede magtrabaho, meron kang madurukot, meron kang magagamit na pera for your expenses. Kasi kung wala kang emergency fund, wala kang trabaho, wala kang source of income, saan ka ngayon kukuha ng pangbayad sa iyong expenses? Manghihiram ka na, alam naman natin, mga 90% sa nagpapahiram may tubo. At ito, mabuti kung may magpahiram sa'yo. Pag alam ng tao na wala kang work, hindi ka makapagtrabaho dahil may sakit ka, sa tingin mo may magpapahiram sa'yo, ang isipin nung hinihiraman mo na tao, hindi ako magpapahiram, makakabayad kay si Ate GB, may sakit. Hindi na siya makapagtrabaho, may sakit. Paano niya ako mababayaran? Hindi ako magpapautang kay Ate GB. Di ba? Sino ba magpapautang sa tao na walang trabaho? O sa tao na hindi kayang magtrabaho? Di ba? Kung meron man, siguro yung malalapit talaga sa'yo. Di ba? People who are really close to you. But aside from that, wala. So, kailangan natin ng emergency fund. Kung wala ka nito, kaibigan, dapat magkaroon ka na. Mag-ipon ka ng pera. O di ba? Kung hindi mo kaya yung sinabi ko na malalaki na halaga, kahit magkano, mga 1,000 per month, pwede na yun. 1,000 per month, 2,000 per month, no? Hindi naman siguro after 3 months magkakasakit ka, hindi naman siguro after 6 months magsasara ang negosyo. Ang sa ating lang, paghandaan natin yung future. Kung hindi mo kaya magkano yung malalaki na halaga na ipunin, ay kahit na 100 per week. Ito ha, baka sabihin mo, hindi ko kaya TGB, ang laki naman ng amount na sinasabi nyo, ang bigat sa bulsa, saan ako kukuha ng pang-saving? Sige na, bigyan kita ng chance, 100 per week, 200 per week, o 500 per week, or 500 per month. O, hindi mo pa rin kaya. O, di ba? Kung meron kang tindahan, 20 pesos araw-araw, ilagay mo sa alkansiya. 50 pesos, maganda, araw-araw. Mas maganda, 100 pesos yung kita mo, profit mo sa tindahan, 100. Araw-araw, maglagay ka sa alkansiya. Kung malit ang kita mo, 50 pesos. Again, pwede 20 pesos. Ang halaga, may ipon ka. At pag tinawag nating emergency fund, huwag mong galawin ha sa ibang mga bagay. Pang-emergency lang talaga. O, diba? Mas mahalaga kasi kaibigan. Alam, ako, nakaka-relate ako dito sa place namin. Maraming mga kapitbahay ko ang pumupunta sa akin ng hiram ng pera kasi may emergency. Emergency daw, naputulan ng kuryente. Oh, para sa kanila emergency, para sa akin hindi. Kasi alam naman natin na may bayarin tayo sa kuryente every month. So hindi na yung emergency, paghandaan natin bayaran sa kuryente. Ang emergency, yung nagkasakit bigla, o di ba? Nawalan ng trabaho bigla, o di ba? Kaya kailangan may ipon tayo. Again, mag-ipon tayo good for 3 months na expenses or 6 months mahigit na pangbayad sa expenses natin, kaibigan, no? Mahalaga po ang emergency fund. At para ma-explain ko po ito ng mabuti, gagawa ako ng another video about emergency fund. Sa ngayon, dito na muna kasi may mga customers na sa ating tindahan, no? Si Francis lang ang nagbabantay kasi yung anak namin kararating lang po galing sa trabaho, panggabi po kasi siya. Again, thank you so much, kaibigan. Tinapon siya po hanggang dulo yung aking video. Lagi lang natin tandaan, kaibigan, na hindi mahirap, hindi imposible na masinsong ating buhay. Basta ba masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili, and of course, we have God in our life. Kaya kasinsong buhay natin, kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate GB, ha? I also love you guys. And again, salamat po, Ma'am SFNNY5135. Sa inyong katanungan, Ma'am, malaking tulong po ito sa atin lahat. Especially sa amin, no, na wala pang yung sa amin na kaya-gaya ko, walang pang health insurance. Ayan, no, sa mga wala pang emergency fund, walang pension, malaga po ito. Thank you so much, Ma'am. Again, kaibigan, ha, aasinso tayong lahat. Claim it. Thank you so much. God bless.